Habang abala ang boys, pinatawag muli ni Kuya si McCoy. McCoy, maliban sa mga girls na iimbitahin ng mga boys, ay meron pa na isang babae sa loob ng aking bahay. Palagay ko, kilala mo siya. Siya po yung nasa isip ko, hindi po sigurado. Starts with the letter... E, Kuya. Ilang letra? 6, Kuya. At ano ang relasyon mo sa letter E na yun? Kaibigan po, Kuya. Naalala mo nung bago ka umalis ng aking bahay, mayroon kang sinabi sa akin. Naalala mo pa yun? Opo, Kuya. Totoo po, Kuya. Nakakalungkot, Kuya. Kasi hindi ko talaga siya gano'n nakausap. Lalo na nung nandito po kami sa Pilipinas. Basta siya yung nakakalamang talaga sa lahat ng babae na gusto kong makausap at makasama. Kaso nga, in time nga na ito, medyo bitin pa, Kuya, na nakasama ko po siya dito. Bilang nandito ka at siya rin ay narito, sa tingin ko, mayroon kang oportunidad para magawa yung gusto mo. Mayroong ball na mangyayari. Ikaw lang ang lalaki na walang partner. Susubukan ko po, Kuya. Na, Magka-partner. anong gagawin mo? Gagawa din po ng way para po may imbitahan po si Aling Elise. Kaya kabahan ako, Kuya. Tulong ka akin. Pagbalik sa boys, Kasama ko sa inyo. Sino yung invite mo? Alala ko na i-invite mo. Ikaw daw? Paano gagawin ko? Nakakakiba, nakakakilig, nakakabaliw. Ang init ko to. maya-maya ang boys naman ang tumulong kay McCoy na magplano. Ito yung niram ko. In-kiss. Oo, para surprise. Alam ko na. Susuotin ko na lang to. Raramdamin ko na lang kung sino siya nakasuot to. Food ka. Oo. Food. May jacket ka, kuya. Oh. Hindi niya kilala. Hindi kilala yan. Big surprise. Nakiki-teenager ako. Hindi naman ako teenager. Kami siya sa'yo, kuya. Habang nagpaplano ang boys, kinausap naman ni Kuya si Elise sa confession room. Upo ka. Meron akong naisip paalam sa'yo. Isang bagay na gusto kong ibalita mo rin sa mga girls. Kanina, isa-isa kong pinatawag ang mga boys. Isa-isa silang bunot ang pangalan ng mga girls. Kung sino man ang nabunot nilang pangalan, yun ang taong tatanungin nila, maaari silang maging partner ng boy sa ball. At dahil meron lamang 5 lalaki na teen housemate, 2 babaeng housemate ang walang partner. Gusto kong ibalita mo ito sa mga girls at magantay na kayo sa living room dahil sa ilang saglit, lalaman nyo na ang resulta. Friday! Buwang. Tapos ang bango sa ang bango sa confession room. Ang bango, tapos kaamoy nga Meron ako ka yung wala. tabaw ni Makoy yung isa siguro sa gamit niya. Ay, oo. Matapos ang naging imbitasyon ng teen boys, naghanda na sila para kay McCoy. Kailangan talaga to. We have one more. Special. Special? Yes. Ito. Alam ko yan eh! Alam ko Wait lang. Wait lang. Sabihin lang ako, Alam ko yan eh! Alam ko wait lang. Wait lang. Sabihin lang ako, kaya ako naka-blindfold ngayon kasi hindi ko kasi kayang kausapin ka ng nakatingin sa'yo. Nakapano. Lahat ng sabihin ko ngayon ay gusto ko lang sabihin to kasi ano yung nararamdaman ko talaga. Habang tumatagal, di ko lang kung bakit nag-iba yung tsura mo,
lalo na dito tayo sa bahay ni Kuya. Habang tumatagal, lalo kang gumaganda. Habang tumatagal, nakikilala kita. Kaya nakita ko kung paano ka humarap sa mga pagsubok. Masabi kong may pagmamalaki kita bilang kaibigan. Yung huli, kaya ako naka-blindfold, ang dahilan ay gusto ko subukan ng sarili ko na sa pamamagitan ng maramdaman ka, alam kong ikaw yon. Sorry, ang corny. Daya mo eh, may strategy ka eh. Ayun, Elise, pwede pa kitang maging partner sa ball. Ano ba talaga? Excited! Imbitahan ng boys and girls, nagkwentuhan sina Elise at Maymay. Kinikilig ka po kanina. Yung totoo. Ilang sandali pa napansin ni Elise si McCoy. Makoy na to ayaw magpahinga. Nakikisa ulit pa kaya. Kala mo naman nagluluto. Hala, hawak ka lang dyan daw po yung mapoy. Dami natin ulit. Para pa-char-char lang ba? Paupuin nyo nga si Makoy. Ano yun eh? Pagod. Kuya Makoy, oh. Sanda lang yan. Nasabi? Maya-maya pa, Sino to, Christian? Kuya Makoy. Hi, sir. Ito. Ito lang. Ano? Ay, wala nang sir. Wala, sir. Joke lang, sir. Wala patay. Hindi man, sir. Ang kiti pa rin kahit ganyan po kayo. Correct! Hindi pa rin. Nag-chat ko, Maymay. naku Makoy, mawawalay talaga ang acting mo kapag si Maymay ang kausap mo. Samantala, ang kuya at ate ng bahay ay sinabi na rin ang kanilang kakantahin bilang performance. Yung ano po, Kuya Chinito, yung title, Bayeng. Kasi po yung pinili namin kasi mas komportable po siya, tapos ako na lang po yung mag-a-adjust po. Sige. Makoy, smile ka nga. Yung totoong smile. Parang chinito ah. Sige na, ensayo na kayo. Tapos na ano, no? Nang? Sweat glands. Ang tulad ko. 1, 2, Gawin ko. 3, 4. Yan na naman siya. And then, Tapos, Kinahapuna nagpahinga ang housemate sa living room. Marunong ka ano ate? boy tulog namin yan. fashion designer yan. Boy tulog. Fashion designer. Seryoso? Boy tulog. Diba? Seryoso? Ha? Yan Fashion ang course designer? ko. Eh, Bigat ng paa mo ha. Kapag po tinatanong ko po sila kuya, paano sila yung parang hindi nila sinasabi talaga yung totoo. Marami pa silang cheka-cheka po kuya. Pero nararamdaman ko po yung feelings po nila. They're very cute together. And McCoy, when he, he's lying down, he looks over and just stares at Elise. He tends to do it quite a lot. I think one of my main goals, things that I want to see in this house, is Elise and McCoy together. Actually, it's just frustrating sometimes.
seeing them, just beating around the bush. Like, I just want them to get together already, Kaya baka we can help. closer to each Yes, other. kuya. Kung pwede lang po na makatulong kami para bang they're together na ko, kuya. Paglabas ng confession room, agad kinausap ni Edward ang ibang mga housemates. We will talk about something. Ang first muna, kung nandito sila Kuya Makoy at saka si Ate Ili, pretend like wala lang, laro-laro lang tayo kasi may plano tayong set. We're gonna give them privacy. Nandito po si Kuya Makoy at saka si Ate Ilis. Hindi na sabi ni Kuya Makoy. May nararamdaman kay Ate Ilis kasi nga baka natorpe, gano'n. Ito yung gagawin natin. After all the performances, while the ball is going on like that, he will blindfold Kuya in Makoy, the boys' room. and I will blindfold Ate Ilis. And- So that they will like Hindi, nandun sila. They're in the. But we have to figure out a place for them to go. Okay, you guys got it? It's exciting. But be careful when you talk because they're not supposed to know that there's something going on. Okay. Abangan bukas! Teen housemates, mga bisitang celebrity housemates, welcome sa kauna-unahang Swerting Ball. Ang gabing ito ay isang pagdiriwang para ipakita na kahit sa murang edad, kahit anong pinagdaraanan at kahit anong mga hugot ay kayang-kayang langpasan. Magandang gabi, mga prinsipe at prinsesa. Sabay-sabay nating ipagdiwang ang galing ng kabataang Pinoy sa kanilang PBB Swear Teen Ball. Dito lang yan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Oh my God.